Kapag ang isang pusa ay nanganak, hindi lang siya nagbibigay ng buhay. Nagdadala rin siya ng mensahe. Sa bawat sulok ng tahanan kung saan pinili ng pusa ang manganak, sa kama man, banyo, kusina o maging sa bahay ng kapitbahay, tila may hindi nakikitang dahilan na nagtutulak sa kanya. Para sa mga mapanuri at mapaniniwala, hindi ito basta instinct o gawin ng hayop. Ito ay sulyap sa kalagayan ng ating enerhiya, kapalaran at koneksyon sa mas mataas na puwersa. Ang kapanganakan ay tinuturing sa maraming kultura bilang simula ng panibagong daloy. At kapag ang nilalang na may matinding pakiramdam sa espiritual na enerhiya katulad ng pusa, ang siyang naging daluyan, nararapat lamang itong pagtuunan ng pansin. Hindi lamang lugar ang pinipili ng pusa sa kanyang pag-aanak, kundi ang mensaheng dapat mong matanggap. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 5 lugar kung saan hindi karaniwang nanganganak ang ating alagang pusa at ang mga kaakibat na pamahiin at swerte nito. Una ay ang pusa na nanganak sa ibabaw ng kama. Kapag ang isang pusa ay nanganak sa ibabaw ng kama, ito ay isang bihira at napaka-espesyal na pangyayari. Sa natural na pananaw, ang pusa ay pumipili ng lugar na sa tingin niya ay pinakaligtas at pinakakomportable. Kung ang kama ng tao ang kanyang pinili, ito ay senyales na lubos siyang nagtitiwala sa iyo at sa enerhiya ng iyong paligid. Ang kama ay sumisimbolo ng katahimikan, pagmamahal at personal na espasyo. Kapag doon nanganak ang pusa, sinasabing dinadala niya ang bagong buhay sa sentro ng iyong enerhiya na maaaring may malalim na espiritual na kahulugan. Ayon sa ilang matatanda, ang pusa na nanganak sa kama ay nagdadala ng swerte sa buong bahay, lalo na kung malusog ang mga kuting. Itinuturing itong simula ng bagong daloy ng biyaya sa tahanan. May paniniwala na kapag ang pusa ay nanganak sa kama ng may-ari, ito ay hudyat ng paparating na magandang balita, pag-unlad sa kabuhayan o pagbabagong positibo sa buhay ng may-ari. Kapag dito nanganak ang iyong pusa, huwag mo itong itaboy o pagalitan. Kapag ginawa ito, sinasabing maaaring maitaboy din ang swerte o biyayang dala ng kanyang pag-aanak. Panatilihing malinis ang kama at kuting. Ang kalinisan ay sinasabing nagpapatatag sa positibong enerhiya na dala ng pangyayaring ito. At pansinin ang bilang ng kuting. Ayon sa ilan, may kahulugan din ang bilang ng kuting na ipinanganak. Maaaring tumukoy sa bilang ng biyayang paparating o bilang ng buwan bago dumating ang magandang balita. Pangalawa ay ang pusa na nanganak sa ilalim ng lutuan o lababo. Mula sa praktikal na pananaw, ang ilalim ng lababo o lutuan ay mainit, tahimik at tago, kung saan ito ay ideal na lugar para sa pusa na gustong manganak ng ligtas at malayo sa banta. Ang lugar ng lababo at lutuan ay tinuturing na sentro ng kabuhayan at kalusugan ng isang bahay. Kapag dito nanganak ang pusa, sinasabing may espiritual na mensahe ito kaugnay ng enerhiya ng pamilya sa bahay. Kapag ang pusa ay nanganak sa lugar kung saan laging may apoy katulad ng lutuan, sinasabing na-neutralize o naalis ang masamang enerhiya sa bahay. Para itong espiritual na pananggalang na dinala ng inang pusa. Ang panganganak sa ilalim ng lababo ay simbolo ng paglilinis o bagong simula.
Maaring may paparating na pagbabago sa pamilya, katulad ng bagong kabuhayan, kasunduan o paghilom ng dating alitan. Kapag dito nanganak ang iyong pusa, huwag palayasin ng pusa o mga kuting agad-agad. Kapag ito'y ginawa, sinasabing parang pagtataboy sa swerte o pagpigil sa biyayang paparating. Linisin ang paligid ng may respeto, hindi ng galit o pagkayamot, upang hindi maistorbo ang positibong enerhiya. At alagaan ng mga kuting kahit sandali, dahil sinasabing kung sila'y namumuhay ng payapa, magiging tahimik at masagana rin ang daloy ng buhay sa bahay. Pangatlo ay ang pusa na nanganak sa banyo. Ang banyo ay tahimik at ligtas. Walang masyadong istorbo o tao. Malamig o presko, kung saan mainam para sa pusa na naghahanap ng komportableng lugar. At ito ay may kasulok-sulukan na nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Subalit kung susuriin mula sa pananaw ng pamahiin, ang ganitong sitwasyon ay may dalang simbolikong kahulugan. Ayon sa ilang matatandang paniniwala, kapag ang pusa ay nanganak sa loob ng banyo, ito raw ay senyales na may naipong negatibong enerhiya sa bahay. Ang pusa ay nagsisilbing daluyan o tagapagsipsip ng masamang enerhiya at inilalabas ito sa pamamagitan ng panganganak. Ang banyo ay simbolo ng paglilinis at paglabas ng dumi, kung saan tayo nagtatanggal ng bigat sa katawan. Kapag ang pusa ay doon nanganak, pinaniniwalaan ng ilan na ito ay simbolo ng bagong simula o paglipat ng enerhiya sa loob ng tahanan. Maaaring may pagbabagong darating sa pamilya, katulad ng bagong oportunidad, relasyon o direksyon sa buhay. Swerte ito kung ang kuting ay ligtas, malusog at tumagal sa banyo kahit sandali. Pinaniniwalaang ito ay simbolo ng katatagan at sagradong proteksyon sa bahay. Ngunit ito rin ay malas kung may namatay sa mga kuting o may nangyaring aberya matapos manganak sa banyo. Kaya kapag dito nanganak ang iyong pusa, huwag hayaang manatili ang inang pusa at kuting sa banyo ng matagal. Ito ay lugar ng paglabas ng dumi at maaring hindi ligtas para sa mga kuting. At ituring ang pangyayaring ito bilang paalala. Baka may kailangang ayusin sa relasyon, kalinisan o emosyon sa loob ng pamilya. Pang-apat ay ang pusa na nanganak sa ilalim ng kama. Ang desisyong manganak ng pusa sa ilalim ng kama ay hindi basta-basta. Sa natural na paliwanag, ito ay dahil sa paghahanap ng tahimik at ligtas na lugar para sa kanyang mga kuting. Madilim at mainit-init na espasyo kung saan siya hindi madaling madistorbo at malayo sa ibang hayop o tao na posibleng magdulot ng stress. Kapag ang pusa ay nanganak sa ilalim ng kama, pinaniniwalaang pinipili niya ang lugar na may malinis at positibong enerhiya. Ito ay senyales na may mabuting daloy ng kapalaran sa loob ng bahay, lalo na sa kwartong iyon. Isa sa pinakakilalang pamahiin ay kapag ang pusa ay nanganak sa bahay, lalo na sa ilalim ng kama, may kasunod na biyaya o magandang balita sa pamilya. Ito raw ay maaaring anyo ng pagpapala o swerte na dumadaloy sa mga naninirahan. Kung may buntis, sanggol o bagong panganak na ina sa bahay, pinaniniwalaang ginagabayan at binabantayan ito ng espiritu ng pusa. Ang pag-anak sa ilalim ng kama ay simbolo ng paghahatid ng proteksyon at biyaya sa bagong yugto ng buhay. Huwag itaboy ang pusa habang nanganganak. Panatilihing malinis at payapa ang paligid. At ituring na biyaya ang mga kuting. Ang mga bagong silang na kuting ay kadalasang sinasabing simbolo ng bagong pag-asa, panibagong oportunidad o bagong simula sa pamilya. At panglima
ay ang pusa na nanganak sa kapitbahay. Ang mga inang pusa ay likas na mapili sa lugar kung saan sila manganganak. Karaniwan, pinipili nila ang isang tahimik, ligtas at malayo sa panganib. Kung nanganak siya sa bahay ng kapitbahay, maaaring mas tahimik o mas ligtas ang espasyo roon. Mas kampante siya sa enerhiya ng lugar o ng taong naroroon, o may koneksyon siya sa taong naninirahan doon. Isa sa mga pinakakaraniwang paniniwala ay lumilipat ang swerte ng amo ng pusa patungo sa bahay ng kanyang pinag-anakan. Kapag ang pusa ay nanganak sa bahay ng ibang tao, ang swerte o proteksyon na dapat sa bahay mo ay lumipat sa kanila. Kapag ang pusa ay pumiling manganak sa ibang bahay, sinasabing may malapit na espiritual na koneksyon ang bahay na iyon sa iyo o sa mismong pusa. Maaring may espiritong nagbabantay sa bahay na iyon, kaya piniling manganak doon ng pusa para sa proteksyon ng kanyang mga anak. Ang kapanganakan ay simbolo ng panibagong buhay, swerte at biyaya. Kung ang kapitbahay mo ang tinapakang lugar ng pusa para manganak, pinaniniwalaan ng ilan na may bagong biyaya o oportunidad na darating sa kanilang tahanan. Sa ibang bahagi ng probinsya, may negatibong paniniwala rin ito, na kapag ang isang hayop ay biglaang nanganak sa iyong bahay nang hindi mo inaasahan, ito ay babala ng paparating na pagsubok o hindi inaasahang bisita. Ang lugar na pinili ng pusa ay hindi aksidente. Ito ay salamin ng enerhiyang umiikot sa iyong buhay. Sa likod ng bawat lugar kung saan isinilang ang kanyang mga kuting, ito ay may dalang aral. May nais linisin, may dapat pagandaan, o may biyayang parating. Ang pusa, na sa kultura ay tagapagbantay ng tahanan at kaluluwa, ay hindi basta-basta nanganganak sa kahit saan. Pinipili niya ang lugar na may kaugnayan sa iyong espiritual na kalagayan. Kung ito man ay kama ng may-ari, kusina, ilalim ng kama o bahay ng iba, bawat espasyo ay may kahulugang dapat pakinggan. Kaya't sa halip na itaboy, pansinin, sa halip na maliitin, unawain, sapagkat sa simpleng kilos ng isang hayop, maaaring naroroon ang susi sa iyong panibagong simula. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron tayong natutunan sa videong ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.